Sa punto pong ito, himayin natin ang mga bagong issue sa maanumalyang umanong flood control projects at ang nabuong Independent Commission for Infrastructure. Kausapin po natin si Ateneo School of Government Dean Jennifer Oreta. Magandang tanghali at welcome po ma'am sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali sa mga tagapakinig at tagapanood. Sa inyo pong opinyon, tingin niyo ho ba dapat nang ihinto yung Senate and House hearing ngayon pong may nabuo ng Independent Commission for Infrastructure? Sa tingin ko hindi, kasi kung titingnan natin, magkaiba naman ang objective ng Senate hearing at saka ng Independent Commission. Although mukha lang silang pareho, pero tandaan natin, ang Senado, yung mga hearing na ginagawa nila ay in aid of legislation. Ibig sabihin, tinitingnan nila kung may weakness ba yung mga existing natin ng mga batas para mapunuan ito or maamyendahan para mas mapalakas pa, no? Lalong-lalo na yung pagmo-monitor ng mga katiwalian or itong mga corruption para hindi na ulit, una, para maimbestigahan ng mas maayos o kaya ay hindi na maulit pa. Yung Independent Commission on the other hand ay maliwanag yung mandato, no? Imbestigahan itong lahat ng mga nakawan at kickback na sinasabi dahil dito sa mga flood control projects. Hindi ho ba maapektuhan kaya yung both houses, no, in terms of their integrity kung mag-iimbestiga ng kanilang kapwang mga kasamahan, ano, na napangalanan po dito sa mga hearing? Pero sabi ko nga, para itong cathartic moment para sa atin, kailangan nating daanan lahat ito para makita talaga ng taong bayan na yung demokrasya natin ay gumagana. No? At pag sinabi natin gumagana, ibig sabihin, lahat ng mga apektado o lahat ng mga accused ay magkakaroon ng due process, magkakaroon ng panahon para maipakita nila kung totoo nga bang hindi sila sangkot. Pero ang mahalaga ay makipag-cooperate sila kung totoo nga ba na sila ay walang kinalaman dito sa issue na ito. Alright. At ano naman ho ang masasabi niyo sa profile po ng at karanasan na rin, ano, track record ng mga tatlong miyembro po ng ICI panel? Sa akin, very hopeful ako, no? Dahil nahandyan si dating Secretary Babe Singson, no? Tapos yung taga-SGV si Ma'am Fajardo, at saka si Chairperson Reyes, no? Although syempre maraming mga sinasabi tungkol sa kanilang mga background, no? Halimbawa si Justice Reyes, no? Pero sa tingin ko kaya nilang patunayan yung kanilang integridad at pagiging independent, no? So I think dun sa larangan ng pagmo-monitor ng integrity and accountability, itong tatlo na pinili kasama yung investigador si Mayor Magalong, kaya nilang patunayan, no? At sana nga, no, I think lahat ng mga tao ngayon ay nagbabantay at hopeful, no, na itong Independent Commission ay totoo ngang makakapag-imbestiga at makakapag-rekomenda ng mga solusyon, no, para hindi na maulit yung ganitong klaseng, no, kalaking corruption na nakikita natin. Okay, sapat na ho ba yung kapangyarihan, no, para direkta ng matanong, maimbestigahan at makasuhan yung mapapatunayan may pananagutan yung mga nasasangkot po na senador at kongresista, given ito hong sa Executive Order 94, meron silang parang powers, ano, talaga na binigay, pero recommendatory pa rin in the end ang kanila hong maibibigay lamang. Sa akin, kasi delikado naman kapag binigyan natin ng additional na kapangyarihan dahil meron tayong mga korte, no? So kaya tama lang sa akin yung kapangyarihan. In fact, malaki nga yung kapangyarihang ibinigay ng executive order para dito sa Independent Commission dahil may subpoena power sila, no? Kaya nilang ipatawag, no, yung mga yung iba't ibang mga ahensya o iba't ibang personalidad, no? Pero ayoko din naman na bigyan sila ng sobrang laking kapangyarihan dahil kung may katiwalian, mayroon tayong mga korte, no? Pwede tayong magsampa ng mga kaso sa korte. Okay, yung pong mga mayat-maya, nakakarinig tayo na may mga politiko po na nag-volunteer na mag-waive ng kanilang mga bangko, no? Yung kanilang sa bank secrecy law na sinasabi. Hindi ho ba po pwedeng lahat na lamang ng mga politiko ngayon, di ba, kung talagang honest, dahil meron ho tayong extraordinary na time na tinatawag natin ngayon na pinagdadaanan ng bansa para mabalik yung tiwala ng publiko sa kanilang lahat?
Dati meron tayong SALN di Opo, ba? opo. Nung panahon ni Pinoy, nung panahon ng mga previous administration, mahigpit na ipinapatupad yung SALN, no? So Mm. kaya itong mga waiver na sinasabi nitong mga na i-implicate dito sa issue na to, unang-una hindi natin utang na loob sa kanila na nagwe-waiver sila kasi Mm. responsibilidad nila yon, no? At sana nga ibalik natin ulit yung statement of assets and liabilities itong SALN compliance ng mga public servant, no? Kasi kailangan patunayan nila na nahandyan sila at ang intention nila ay maglingkod, no? Hindi para gamitin ang kapangyarihan ng pamahalaan para pakapalin yung kanilang mga bulsa. Opo, at inaasahan nga po na sa September 21, iba't ibang malalaking grupo ang magkakaroon po ng mga kilos protesta. But prior to that, marami na rin ho tayong nakita ng mga grupo na nagdaos po nito kontra sa korupsyon. Gaano ho kahalaga ito ngayon na ipinapakita ho ng mga mamamayan ang kanilang disgust o pandidiri, pandidiri dun sa mga korupsyon na ito? Dapat tuloy-tuloy, no? Alam ko nga na may malakihang pagkilos ngayong gagawin na ngayong September 21. Pero hindi pwedeng one time, big time Oho. lang ito, no? Kailangan ay sustain natin. Ang sabi ko nga, marathon itong paghahalungkat ng ito sa corruption kasi dekada na yung decades of corruption na yung tinitingnan natin, hindi lamang DPWH. Sanga-sanga ito sa iba-ibang ahensya, no? National government, local government. So kailangan na masusi at mas parang malawakan at mahabang proseso, no, para ungkatin lahat ito. So tama na magkakaroon tayo ng ganyang pagkilo, sana ituloy-tuloy natin at pagdating sa 2028, siguraduhin nating pumili tayo ng tamang kandidato na hindi lamang pang sarili yung intention, kundi talagang paglilingkod sa bayan ng objective. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Connie. Yan po naman si Ateneo School of Government Dean Jennifer Oreta.